Malaking panalo na naman ang naguha ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets matapos ang isang matinding overtime battle na nagtapos sa score na 127-125. Sa panalong ito, umabot na sa 8 panalo sa huling 9 na laro ang Lakers, isang malinaw na senyales na unti-unti nang nabubuo ang chemistry ng team. Pero ang pinakanapansin ng maraming fans ngayong gabi ay ang solid na tandem ng dalawang playmakers ng Lakers, sina Luka Doncic at Austin Reeves. Sa halip na mag-agawan ng spotlight, parang nagpapauubaya pa sila sa isa't isa at dito lalong naging epektibo ang kanilang laro. At kung pag-uusapan ng performance, hindi rin nagpahuli ang ibang key players ng Lakers na tumulong para ma-secure ang napakahalagang panalo na ito. Simulan natin kay Luka Doncic na muling nagpakita kung bakit siya isa sa pinakakumpletong player sa NBA ngayon. Nagtala si Luka ng 30 points, 13 assists at 11 rebounds para sa isang dominanteng triple-double performance. Hindi lang iyon, may 3 blocks pa siya na bihirang makita mula sa isang guard. Ipinakita ni Luka na kaya niyang kontrolin ang tempo ng laro, gumawa ng plays para sa teammates at maging scoring threat kapag kailangan. Samantala, napakalaki rin ang naging kontribusyon ni Austin Reeves na nagtapos sa 32 points, 7 rebounds at 6 assists. Sa maraming pagkakataon sa fourth quarter at overtime, si Reeves ang nagdala ng offensive momentum ng Lakers. Kapansin-pansin din na kapag pinipili ni Luka na i-distribute ang bola, si Reeves ang madalas na nagiging pangunahing scorer. Ibig sabihin nito, nagkakaroon ng balance ang offense ng Lakers. Kapag nakafocus ang depensa kay Luka, may Reeves na ready sumalo. Kapag naman si Reeves ang binantayan, si Luka ang kumokontrol sa playmaking. Hindi rin dapat kalimutan ang impact ng ibang Lakers players. Si Marcus Smart ay nagbigay ng 21 points at 5 steals, isang malaking tulong sa defensive intensity ng team. Samantala, si LeBron James ay nagdagdag ng 17 points, 6 rebounds at 5 assists. Isang steady na kontribusyon mula sa veteranong leader ng Lakers. Pero isa sa pinaka-importanting eksena ng laro ay nangyari sa overtime. Dito pumasok ang malaking papel ni DeAndre Ayton. Sa overtime period, nagtala si Ayton lang 4 points sa perfect 2-for-2 shooting, may 2 rebounds at isang napakahalagang block laban sa 3-time MVP na si Nikola Jokic. At kung titingnan ang performance ni Jokic sa overtime, talagang nahirapan siya laban sa Lakers defense. Nagtapos siya ng 2 points lamang sa 1-for-4 shooting at 1 rebound sa extra period. Malinaw na naging defensive adjustment ng Lakers ang paglimit kay Jokic sa overtime at malaking bahagi doon ang presensya ni Ayton sa ilalim ng ring. Kung susuriin ang kabuuan ng laro, ito ang klase ng panalo na nagpapakita na hindi lang superstar power ang Lakers ngayon, kundi team effort. Kapag gumagana ang kombinasyon nila Luka, Reeves, LeBron at Ayton, nagiging napakahirap talunin ng team na ito. Sa ngayon, mukhang nagiging mas dangerous ang Lakers habang papalapit ang mas importanteng bahagi ng season. 8 panalo sa huling 9 na laro ay hindi basta-basta, lalo na kung tinalo pa nila ang isa sa pinakamalakas na team sa liga. At kung magpapatuloy ang chemistry ng duo nila Luka Doncic at Austin Reeves, posibleng ito na ang bagong offensive engine ng Lakers. Pero ngayon, gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang tandem nila Luka at Reeves para dalhin ang Lakers sa malayong playoff run o kailangan pa rin nila ng isa pang malaking adjustment sa lineup? Comment down below ang inyong sagot.